Shalom sa inyong lahat. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Panaghoy 3:22-23. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang naka ay sisingit ang mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Mapanatag sa panahon ng kabagabagan. Bakit? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ang propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 89:1 hanggang 3 at talatang 52. Aming aamitin ang iyong tapat na pag-ibig magpakailanman, O Panginoon. Sa pamagitan ng aming mga bibig ay ipahahayag namin sa lahat ng saling lahi ang katapatan mo. Sapagkat aming sinabi, ang tapat na pag-ibig ay matatag kailanman. Itatag mo sa mga langit ang iyong katapatan. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Pang-11 leksyon. Sina Ruth as Esther. Ang ating susing talata ay Esther 5:2. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit niya ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay, at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Sa pamagitan ng paggamit ng totoo sa buhay ng mga pangyayari at tao, tinutulungan tayo ng Diyos upang makita ang mga bagay mula sa kanyang pananaw, at tinutulungan tayong maunawaan kung paanong bigyang kabuluhan ang mga propesiya na darating mamaya, na ibinigay upang tulungang mapalakas ang ating pananampalataya. Tingnan natin ang mga biblikal na salaysay kina Ruth at Esther, na ang kanilang mga sitwasyon sa buhay ay napanatiling buhay sa salita ng Diyos at naghahangad upang makakuha ng mga leksyon mula sa kanilang mga karanasan. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, nawala ang mana. Susunod, naisauli ang mana. At ikatlo, humaharap sa kaaway si Esther. Doon sa una ay tatalakayin ang kagutom sa bahay ng tinapay. Sa ikalawa ay 2 ang tatalakayin. Una, sina Ruth at Boaz, at pagkatapos ay si Boaz bilang manunubos. Sa ikatlo, 2 rin, sina Haman at Satanas. At dahil sa pagkakataong ganito, yung unang pagkakahati na wala ang mana at tatalakayin ang kagutom sa bahay ng tinapay. Ruth 1:1 hanggang 5. Nagkaroon ng pagutom sa lupain. Isang lalaki, si Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, at ang kanyang 2 anak ay si Mahlon at si Chilion. Sila'y pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon.
Ngunit si Elimelech ay namatay. Sila, yung mga dalawang anak na lalaki, ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab, sina Orpha at Ruth. Sila'y nanirahan doon ng may 10 taon. Kapwa namatay sina Malon at Chilion. Isang halimbawa ng presensya ng Diyos. Ang mga kritiko ng panampalatayang Kristiyano ay madalas na nakaturo sa brutal na realidad ng pamumuhay dito sa mundo bilang katunayan na hindi umiiral ang Diyos, siya ay walang kapangyarihan upang namagitan kapag nangyari ang mga masasamang bagay o wala siyang pakialam kapag nasasaktan tayo. Marami sa mga kwento ng Biblia, gayunman, ay naglalaan ng saganang katunayan na walang tama sa mga pagpapalagay na ito. Totoo, pinahintulutan ng Diyos ang lahi ng tao upang anihin ang mga kahinatnan ng rebelyon laban sa Kanya. Subalit, walang paglabag sa ating malayang kalooban, siya ay laging naroon, laging gumagawa sa kasaysayan ng tao, laging kinikilos tayo tungo sa pangwakas na resolusyon ng mga problema ng kasalanan at pagdurusa. Ang kwento ni Ruth ay naglalaan ng isang gayong halimbawa mula sa kasaganaan tungo sa kagutuman. May kabalintunaang masusumpungan sa pambukas na pahayag nitong kwento. May tagutom na umaapekto sa Bethlehem, isang bayan na ang pangalan ay nangangahulugang bahay ng tinapay. Bilin yun, bahay ng tinapay pero may tagutom. Ibig sabihin, yung bahay ng tinapay ay walang tinapay. Yan ang kabalintunuan. Isa'y napapalalahanan ng kasaganaan ng Eden, kung saan sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Genesis 2:16. Nagpasimula ang lahi ng tao sa pag-iral nito sa kasaganaan sa ilalim ng pangalaga ng isang mapagbigay na manlalalang. Subalit nagpalit ng papel nito bilang tagapangalaga ng sangnilikha para sa pang-aalipin ng kasalanan. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sabi ng Diyos kay Adan. Genesis 3:19. Binawian ng mana. Gaya ni Naomi, binawian tayo mula sa mana na sa simula'y pinanukala ng Diyos para magkaroon tayo at ang ating buhay ay naging isang paghihirap. Naibigay ang Eden bilang isang regalo, subalit hindi walang kondisyon. Malayang magrebelde ang tao, subalit mangangahulugang iyon na kanilang kunin nila ang responsibilidad para sa sarili nilang kapakanan. Sa simula, nilayon tayo upang supilin ang buong hindi nagkasalang daigdig sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Subalit, napapaharap tayo ngayon sa tungkuling supilin ang isang nagkasala. Mga makasariling tao na nakikipagkompetensya para sa kakaunting mga mapagkukunan na magiging daan sa maraming dalamhati at pagdurusa. Hindi may bibigkas ang trahedya. Masaganang magbubunga pa rin ang lupa, isang makapangyarihang patutuo sa pag-ibig ng Diyos. Subalit, sa pagitan ng kasakiman ng tao at ang mga pinsala ng kasalanan,
Ang daigdig kung minsan ay parang sinusupil tayo ng higit sa sinusupil natin ito. Isang araw, gayunman, magwawakas ang lahat ng mga ito. Pangalawang pagkakahati, na ibalik ang mana. At unang pagtatalakay, sina Ruth at Boaz. Ruth 3:8 hanggang 13. At nangyari sa ating gabi na ang lalaki ay nagulat at bumaling. Nakita niya na may isang babaeng nakahiga sa kanyang paanan, si Boaz. Sinabi niya, "Sino ka?" At siya'y sumagot, "Ako si Ruth, ang iyong lingkod. Ialdad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak." Kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinabi sapagkat alam ng aking buong bayan na ikaw ay isang babaeng karapat-dapat. Tunay nga na ako'y malapit na kamag-anak. Gayon man ay may mas malapit na kamag-anak pa kaysa sa akin. Sa kinaumagahan, kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak ay mabuti. Ngunit kung ayaw niyang gawin sa iyo ang bahagi, ay gagawin ko para sa iyo ang bahagi habang ang Panginoon ay nabubuhay. Espiritual na pamumulubi. Hiniling ni Naomi na mabago ang pangalan niya sa Mara dahil sa kapaitang bumagsak sa kanyang buhay. Ang ating relasyon sa ating lumikha ay sinira ng kasalanan na hindi na may sasaayos. Pinipilit tayo sa espiritual na pamumulubi. Teka, sinabi rito na yung relasyon natin sa Diyos ay sinira ng kasalanan na hindi na maisasayos. Mukhang may problema. Tayo'y maliligtas lamang sa pamagitan ng ating relasyon sa Diyos. Kaya, ang relasyong yon na sinira ng kasalanan ay dapat maisauli. Bakit sinasabi rito na hindi na maisasaayos irreparably? Paano tayo maliligtas kung gayon? Walang pag-asa pagkaganyan. Ang ating inaasam ay malabo. Ginugugol natin ang ating buhay sa pamumulot ng makakaya mula sa gilid-gilid ng bukid, namumuhay sa mga tira-tirahan ng tuwa na masusumpungan pa sa isang sirang daigdig. Subalit lahat ng ito'y magbabago sa sandaling makagagawa tayo ng isang pagtuklas. Ano yun? Hindi tayo nalimutan ng Diyos. O, mababago pala. May sasaayos pa pala. May pag-asa. Ang pangangailangan ng isang kamag-anak na manunubos. Hindi makukuha ni Naomi ang lupa ng kanyang mister na si Elimelech na hindi tumatanggap ng tulong mula sa pamilya ng kanyang mister. Umaasa siya na makakapangasawa si Ruth sa isang malapit na kamag-anak ng kanyang pumanaw na mister at magkakaanak sa pangalan ni Elimelech. Gumawa ng paglalaan ng Diyos sa Israel para sa isang tao upang mabawi ang kanyang mana sa lupang pangako. Ito yung pangako ng perpetual ownership. Ang minanamong lupa ayon sa pagkakahati ng Diyos. Meron kang manang lupa sa lupang pangako. Hindi yan mawawala. Kapag ka ipinagbili mo yan,
ay hindi perpetual ang ownership ng bumili sapagkat kapag kaya mo nang bilhin muli, mabibili mo yon, hindi siya makakatanggi. O kaya, yung pinakamalapit na kamag-anak sa iyo ay siya ang bibili para sa iyo, para maibalik sa iyo yung mana. Hindi mawawala talaga ang mana. Ito ang plano ng Diyos. Isang malapit na kamag-anak ay kailangan upang tubusin ang mana ni Limelec. Si Boaz ay hindi lamang isang mabait na magsasaka. Siya ay isang kamag-anak ni Limelec na makatutubos ng lupa. Ang pagkakatuklas na si Boaz ay hindi lamang mabait at mapagbigay kundi isang kamag-anak ay ang pinakamabuting balitang posible. Ang pamumulubing umiiral sa dalawang babaeng ito'y hindi laging magtatagal. Kahit pa hindi mabili ang lupa, no, kung mapapangasawa si Boaz ni Ruth, ay titigil ang kanilang pamumulubi sapagkat napakayaman ni Boaz. Ngunit ang ang kasalan ay dapat bunga ng pagbabalik ng lupa ni Elimelech. Kaya yun ang pangangailangan. Yung mayroong kamag-anak pero may problema. May mas malapit na kamag-anak uh, kaysa kay Boaz. Sa katayong ito, si Boaz ay isang tipo ni Kristo. Matagal nang naunawaan ng mga Kristiyano na si Boaz ay isang tipo ni Kristo na hindi lamang ang ating lumikha kundi piniling maging ating kamag-anak, isang tunay na laman at dugong tao. Palalawakin natin ito mamaya sapagkat meron pa akong isang ibabangong issue sa leksyon natin. Sobrang daming tao ang iniisip ang Diyos sa malulupit na pagpapahayag. Halimbawa, marahil pahihintulutan niya tayo sa langit kung pipiliin natin ang mga tama sa inventaryo ng moralidad. Subalit gagawin niya ito ng masamaan loob dahil nakaraos tayo mula sa isang teknikalidad. Ang nailahad na larawan ni Kristo kay Boaz ay buong-buong hinalinhan ang gayong mga palagay. Hindi lamang napapansin tayo ng Diyos, kundi sa kabila ng ating malalim na pamumulubing espiritual, nais niya tayo bilang kanyang nobya. May sasauli ang delisyong sinira ng kasalanan. Pangalawang pagtatalakay, si Boaz bilang manunubos. Ruth 4:1-6. Si Boaz ay nagtungo sa pintuang bayan at naupo roon. Ang malapit na kamag-anak ay dumaan. Sinabi niya, "Halika kaibigan, maupo ka rito." Siya'y kumuha ng 10 lalaki sa matatanda ng bayan at sinabi, "Maupo kayo rito." Pagkatapos ay sinabi niya sa malapit na kamag-anak, si Naomi ay bumalik na galing sa lupain ng Moab at ipinagbibili ang bahagi ng lupa na pag-aari ng ating kamag-anak na si Elimelech. Bilhin mo sa harap ng matatanda. At sinabi niya, aking tutubusin. Nang magkagayoy sinabi ni Boaz, sa araw na iyong bilhin ang bukid sa kamay ni Naomi, iyo ring binibili si Ruth upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko ito matutubos, baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang pagtubos. May mas malapit na kamag-anak. Umibig ng malalim si Boaz kay Ruth at nagnais na pakasalan siya. Subalit may isang makabuluhang hadlang.
may isang mas malapit na kamag-anak na mayroon ding karapatan sa babae at sa lupa. Kung itinuturing natin si Boaz na maging isang tipo ni Kristo, ang sitwasyong ito'y maaaring maglantad ng isang issue na nakataya sa malaking tunggalian. Iniibig tayo ni Kristo, subalit may isang mas malapit na kamag-anak na mayroon ding pag-angkin, si Satanas. Teka, paano natin naging kamag-anak si Kristo? Siya ay nagkatawang tao, ipinanganak at ang lahi ay mula kay Adan ayon sa tala ni Lucas sa 3:38. Kaya tinawag niya tayong mga kapatid. Si Jesus ito. Babasa ito sa Mateo 12:48 hanggang 50. At gayon din sa Hebreo 2:11 at 12. Ang tanong ay, ganun din ba si Satanas? Siya ba ay ating kamag-anak? Paano siya naging kamag-anak natin na mas malapit pa kay Kristo? Walang ganito tungkol kay Satanas. Hindi siya nagkatawang tao para maging kamag-anak natin gaya ng nangyari kay Kristo. Wala, hindi siya ay isang kamag-anak ni malapit na kamag-anak. Ang pag-angkin ni Satanas sa sangkatauhan. Nang nagpakita si Satanas sa makalangit na konsilyo, sinabi niya sa Diyos na siya'y paparot parito sa lupa. Job 1:7. At nang tinanong siya ng Diyos kung napansin niya ang matwid na si Job, inangkin niya bilang isa sa mga kanya. Nagmumungkahi na ang puso ni Job ay hindi talagang pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, sumusunod lamang siya sa iyo dahil lamang mabuti ka sa Kanya. Tumigil kang maging mabuti sa Kanya at makikita kung kanino talaga ang katapatan ni Job. Sa Judas, makikita natin ang isang maiksing referensya sa isang kwento na alam natin alam sa Israel. Pagkatapos mailibing ng Diyos si Moses, Deuteronomio 34:6. Maya-maya siya'y binuhay. Bagaman hindi tayo nakakaalam sa mga detalye, ang talata mismo ay nagsasabing nagtalo sila sa katawan ni Moises, ay nagpapahiwatig na gumagawa si Satanas ng mga uri ng pag-angkin dito. Oo, umaangkin siya. Meron siyang pag-angkin, pero hindi bilang mas malapit na kamag-anak. Sa unang pagkakataon, si Kristo ay akmang magbibigay ng buhay sa patay. Si Moses ang kauna-unahang resurrected sa tala sa Biblia. Samantalang ang prinsipe ng buhay at ang mga nagliliwanag na katauhan, mga anghel yun, ay papalapit sa libingan na alarma si Satanas para sa kanyang pamamayani kasama ang kanyang mga anghel. Nanindigan siya upang tulungan ang isang pagsalakay, tutulan ang isang pagtala salakay sa teritoryong inaangkin niya bilang kanya. Ipinagyabang niya na ang lingkod ng Diyos ay naging kanyang bilanggo. Idiniklara niya na kahit si Moses ay hindi naingatan ng utos ng Diyos, na kinuha niya ang kalwalhatiang nararapat kay Jehova at ang mismong kasalanan na naging dahilan ng pagpapatapon kay Satanas mula sa langit at sa pamagitan ng paglabag ay napasailalim ng kapangyarihan ni Satanas. Malinaw na pinabulaanan ni Kristo ang pag-angkin ni Satanas at muling binuhay si Moses. So yung pag-angkin niya kay Moses ay hindi lumusot. Makita natin yan sa Mateo 17:3. Samantalang si Boaz ay kinilala ang karapatan
ng mas unang kamag-anak. Hindi kinilala ni Kristo ang pag-aangkin ni Satanas. Hindi siya kamag-anak natin. Ang gawa ng pagtutubos. Sa Ruth 4:1-12, naglakbay si Boaz tungo sa tarangkahan ng Bethlehem, ang bayan kung saan papasok si Kristo sa ating daigdig bilang ating malapit na kamag-anak. Sa ibang salita, sa Bethlehem siya pinanganak at nagkatawang tao, kaya naging kamag-anak natin. Nagtipon ang mga matatanda at sa wakas, isang sandalyas, isang simbolo ng pagmamayari. Di ba natutunan natin na nakaraan na ang paa ay simbolo ng autoridad, pagmamayari. Sinabi niya kay Abraham, lumakad ka at lahat ng malalakaran mong lupa ay ibibigay ko sa iyo. Pag-aari yan. Kaya yung pagtanggal ng sandalyas at pagbibigay ito kay Boaz ay katunayan ng pagsusurrender ng karapatan niyang magmay-ari. Ang tarangkahan ng isang nayon ay lugar kung saan ang mga kaso ay pinagpapasyahan. Ito'y isang tipo ng tagpo ng paghukom. Inaaninag nito ang tagpo ng paghukom sa Daniel 7. Hindi natin dapat palagpasin itong mahalagang aspeto ng paghuhukom. Ang paghuhukom ay pabor sa mga banal. Subalit, dahil lamang sa halagang binayaran ni Kristo para sa atin, gaya ng ginawa ni Boaz para sa kanyang nobya. Pangatlong pagkakahati, umaharap sa kaaway si Esther. Unang pagtatalakay sina Haman at Satanas, Esther 3:2-6. At lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari ay yumukod at nagbigay galang kay Haman sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mordecai ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Nang magkagayoy sinabi kay Mordecai ng malingkod ng hari na sa pintuan ng hari, bakit mo sinusuway ang utos ng hari? Sila'y ayaw niyang pakinggan. Kanilang sinabi kay Haman upang makita kung mangingibabaw ang mga salita ni Mordecai sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y Hudyo. Napuno ng puot si Haman. Ngunit inisip niyang walang kabuluhan na mag-isang patayin si Mordecai. Kaya yamang ipinalam nila sa kanya na ang pinagmulan ni Mordecai, inisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa buong nasasakupan ng kaharian ni Ahasuerus. Hindi sapagkat utos ng hari ay susundin. Hindi sapagkat utos ng gobyerno ay dapat sundin. Dapat ang mga utos ay sang-ayon sa utos ng Diyos, kundi ay dapat lang hindi nating sasang-ayunan. Si Haman, isang tipo ni Satanas. Si Haman ay isa na gutom para sa katayuan at kapangyarihan. Nabigyan siya ng isang malaking antas ng katanyagan sa imperyo, nangingibabaw sa lahat ng ibang mga prinsipe. Esther 3:1. Sa Ezekiel 28:11-15 at sa Isaiah 14:12-15, si Lucifer ay may pagkakahanay kay Haman, isang masamang kontrabida sa piniling bayan ng Diyos na tumatangging yumukod sa kataas ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sumasaklaw na mga intensyon ni Satanas ay nahiyag sa kwento ng panunukso kay Kristo kung saan dinala niya si Jesus sa isang mataas na dako upang ipakita sa kanya ang mga kaharian ng mundo. Mateo 4:8-11. Naparito si Kristo upang tubusin ang sanlibutan at angkinin ito bilang kanya at ginawa niya ito gaya ng isa sa atin bilang tao.
Si Jesus ay ang kamag-anak na manunubos at ang halagang ibinayad niya upang tubusin ang sanlibutan ay napakataas. Parehong nagdala ng krisis sa bayan ng Diyos, si Haman at si Satanas. Sa aklat ng Apokalipsis, makikita natin na ang kalakasan, ah, hindi, ang katakawan ni Satanas para sa kapangyarihan at pagsamba ay nagdala sa sanlibutan ito sa pangwakas nitong krisis. Ang mga pandaraya niya ay humikayat sa sanlibutan upang mamangha at sumunod sa halimaw. Apokalipsis 13:3 at 4. Maliban sa mga kapansin-pansin, hindi kasali na tumangging sambahin siya. Sa mga taong ito'y bumaling siya sa dahas. Napapansin ni Hamas na si Mordecai, isa sa mga piniling bayan ng Diyos, ay ayaw pailalim sa kanya o kilalanin ang pinaniniwalaan niyang karapatan sa pagsamba. Siya'y napuno ng puot, Esther 3:5 at 6, at naging determinado na alisin sa balat ng tao si Mordecai mula sa alisin ang lahat ng tao ni Mordecai mula sa balat ng lupa. Ang tugon ng bayan ng Diyos. At sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, may mga taong nakakalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan sa lahat ng malalawigan ng iyong kaharian. Ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat ibang bayan at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari. Kaya't walang pakinabang ang hari na sila'y pabayaang magpatuloy. Esther 3:8. Nag-angkin ang demonyo sa mundong ito, subalit ang presensya ng mga tao na natiling tapat sa Diyos na iniingatan ng kanyang mautos ay pinabuluanan ang pag-angkin niya ng lubos na pangingibabaw. Ang tinatanggihan ay yung complete supremacy na talagang kinakailangan siyang sundin. Hindi tinanggap yan, hindi masusunod sapagkat hindi ayon sa Diyos. Kapag ang Sabat ay naging ang natatanging punto ng tunggalian sa buong sangkakristyanuhan, ang patuloy na pagtanggi ng isang munting minorya upang sumuko sa popular na paggigiit ay gagawin silang mga pakay ng pangkahalatang pagsumpa. Pangalawang pagtatalakay. Dahil sa pagkakataong ganito, Esther 4:14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng inyong ninuno ay mapapahaba. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? May isang pagkahilig sa gitna ng iba na pagtuunan ang may hirap na bagay ng propesiya. Ang pag-aaral ng propesiya ay maaaring nakabase sa takot, nakapokus sa hirap, sa halip sa pinangakong paglutas ng kwento. Samantalang hindi pinatatamis ng Diyos ang hinaharap at sapat siya tungkol sa mga pangyayari na nagaganap sa pagitan ng ngayon at ang pagsasara ng malaking tunggalian. Napakahalaga na lagi nating basahin ang kwento hanggang sa katapusan. Ang nababasa natin sa pasimula ay puro mahirap, nakakatakot. Ngunit pagdating natin sa katapusan, makikita natin ang tagumpay ng Diyos na atin ding tagumpay. Isang pangkahalatang padron ng propesiya. May isang pagka
pangkalahatang patron sa propesiya kung saan inihahayag ng Diyos ang katotohanan tungkol sa gulo na nilikha ng ating rebelyon at ipinapakita niya sa atin ang mga kahihinatnan. Subalit pagkatapos laging ipinapanatili niya na may pag-asa. May mga tumitingin sa mga pagtataya ng panahon ng kaguluhan ni Jacob na may takot at panginginig. Subalit tulad ng pagtataya ng taghirap ay maaasahan, gayon din ang pangako ng pagpapalaya. Tiyak ang pagpapalaya. Ang pangunahing papel ni Esther. Sa Apokalipsis, tinutugis ng demonyo ang nobya ni Kristo, ito yung iglesia, na may nakapupuot na paghihiganti, subalit na magitan ng Diyos upang iligtas siya. Ang kwento ni Esther ay mayroon ding isang magandang reyna na gumaganap ng isang pangunahing papel sa drama at makapangyarihang ginamit siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. At sinong makakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Ito yung nagpalit ng isip ni Esther. Noong una, at bilis siyang humarap sa hari. Ngunit sabi ni uh, Mordecai sa kanya, hindi mo ba naisip na kaya ka naging reyna ay dahil merong mangyayaring problema ganito? Sa panahong katulad nito, inilagay ka ng Diyos dyan. Iyan ang nagbago ng kanyang isip. Dumating na ang panahon. Ibinangon ng Diyos ang kanyang nalabing iglesia para sa sangtiyak na sandali sa kasaysayan. Samantalang 1,260 mga araw ng madidilim na panahon ay papalapit sa isang katapusan, dinala ng Diyos ang kanyang nobya palabas mula sa pagtatago upang dalhin ang kanyang pangwakas na mensahe ng awa, ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Narito tayo dahil sa pagkakataong ganito. Katulad ng sinabi ni Mordecai kay Esther, dapat nating maunawaan kung bakit itinayo ng Diyos ang ating iglesia sa panahon na ito ay naitayo. For such a time as this, merong ipagagawa sa atin na kailangan sa wakas ng sanlibutan. Natuklasan ni Esther na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa pag-uusig na pinaka pinakakawalan ni Haman sa kanyang bayan. Nakatagpo siya ng pabor mula sa hari at ang kanyang bayan sa wakas ay nailigtas. Ni tayo hindi nag-iisa samantalang pumapasok tayo sa pangwakas na mga sandali ng kasaysayan ng lupa. Ang hari ay nasa ating tabi at ang bayan ng Diyos ay may liligtas din naman. Uling salita. Upang tiyakin ang kasikatan at pagtangkilik, ang mga mamabatas ay bibigay sa ginigiit para sa mga batas sa araw ng linggo. Subalit ang mga natatakot sa Diyos ay hindi matatanggap ang isang institusyon na nilalabag ang isang kasabihan sa Dekalogo. Ano ba yon? Yung utos ng araw ng Sabat sa 10 utos. Dito sa larangan ng digmaan ay paglalaban ang huling malaking tunggalian sa pagitan ng katotohanan at kamalian. At hindi tayo iiwang nagdududa tungkol sa isyu. Ngayon, gaya ng mga araw ni Esther at Mordecai, ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang katotohanan at ang kanyang bayan. Amen at Amen.